1,000,000% conflict of interest. Let's talk about Toby Chanko. Hindi na ito simpleng issue ng negosyo. Ito ay malinaw na banggaan. Ito ay banggaan ng kapangyarihan at ng personal na interes. Habang si Toby Chanko ay nakaupo sa House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, ang mismong lupon na gumagawa ng pulisya para sa sektor ng pangingisda. Ang kumpanya naman ng kanyang pamilya na Trans-Pacific Journey Fishing Corp ay ang isa sa pinakamalaki na importer ng galunggong sa bansa, lalo na nung nakaraang taon 2024. Sa madaling salita, siya ang gumagawa ng rules habang ang pamilya niya ang pinaka nakikinabang sa mga naturang rules na mismong si Toby Chanko ang gumawa. Ang pinakamalinaw na red flag, top importer ka habang ikaw mismo ay nasa komite. At ito ay kinumpirma mismo ni DA Secretary Francisco Tio Laurel. TPJ ang pinaka-biggest importer ng galunggong noong late 2024 at may 35,000 metric ton plus 3,000 metric ton na import approval. At dito na nga papasok ang pinakatanong. Paano naging number 1 importer ang isang kumpanyang konektado sa isang mambabatas na nasa komite at nagre-regulate ng industriyang iyon? Ito ang eksaktong definisyon, ang conflict of interest. Kapag ang isang public official may personal o family interest sa sektor na siya mismo ang nagdidikta ng pulisiya. Habang nahihirapan ang mga lokal na mangingisda, bumababa ang kanilang huli at tumataas ang gastos sa pangingisda. Ang nangyayari, isang kumpanya na konektado sa kapangyarihan ang nakakakuha ng pinakamalaking shares ng import permit. Ibig sabihin, simpleng salita, habang lugmok ang local fishermen, may iilang malalaking isda na kumikita sa pagpasok ng mga imported na isda. At ito ay ang pinakamalaking kumpanya ng pamilya ni Toby Chanko. So ibig sabihin, walang pakialam si Toby Chanko sa mga maliliit na mangingisda, bagkus nakatuon siya dun sa business ng kanyang pamilya. Ang malinaw dito, ginagamit ni Toby Chanko ang kanyang posisyon para sa kanyang sariling interes. Hindi man direkta sa kanya, pero sa pamilya niya. O diba? Kupal yarn.